Usapin po natin ang spokesperson ng PNP-NCRPO ukol po sa kanilang paghahanda dito po sa mga magaganap na kilos protesta. Magandang umaga po, Police Major Hazel Asilo. Hello, Major? Naputol lang. Ayun, balikan natin mamaya si Police Major Hazel Asilo. Ayan. Pero binabanggit nitong si PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na handang-handa ang ating pong kapulisan. May security plans na rin daw po sila. Anong handa? Sobrang handa. Yun na nga. Oo, napakaubod ng handa. Kung ngayon pala mag-estimate na ako, sigurado ko itong magrarally ngayon dito sa meron ba sa may EDSA ngayon? Wala. Saan lugar sila? Kasi kung saan man may magrarally, mas marami ang pulis. Bet? Oo, yun na. Ito na ngayon, nasa linya ito na. na po, balikan nga po natin ang spokesperson ng PNP NCRPO. Magandang umaga po, Police Major Hazel Asilo. Good morning po, Sir Ted and Ma'am Chacha at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ma'am, Major, saan po ba itong gaganapin ng mga kilos protesta at gaano po kahanda itong ating kapulisan dito po sa mga mangyayaring kilos protesta? Sa ngayon po, ang na-monitor pa lang naman po natin is dito sa EDSA Shrine. Kaya po meron na po tayo agad na ilagak na mga personnel po dyan, CDM personnel. Sa EDSA Shrine, meron po tayo sa SM North EDSA. Ganun din po sa DPWH at saka po ilan pa pong areas sa gaya po ng Liwasang Bonifacio. Meron po tayong 950 na CDM personnel na nakadeploy na po dyan. Kanina pa pong alas 6. Ganun din po, meron tayong naka-standby po na mga CDM na nasa 1,500. So may kabuuan po tayong 2,450 na CDM personnel. Ito po yung mga nakikita natin na mga nakaharang po doon sa mga nagrarally. Mas marami po yung police, ma'am, sa rallyista. Para po ensure natin na magiging safe po at saka magiging mapayapa, mas mabuti na po yung mas marami kaysa po doon sa magulat tayo sa biglang dami po nila. Ay, oo nga, ano. Sige po. So again, ma'am, ngayon hubang araw na itong mga binanggit yung mga lugar, meron po itong hiningi na kaukulampong mga permit sa mga LGUs? Yung pong mga permits nila, isa kasalukuyan po nakikipag-coordinate tayo kung alin po sa mga grupo or kung may mga grupo po na na-approve ang halimbawa po ang Quezon City or ang Manila regarding po doon sa pagbibigay po nila ng permit. Pero papagho naman walang permit, ma'am, ano po ang instruction ng pamunuan ng pambansang pulisya? Kung sakali man po na nakapagtipo na sila at wala po silang permit, hindi naman po sila din agad-agad naming dinidisperse. Binibigyan pa din naman po namin sila ng pagkakataon na makapagpahayag ng kanilang mga saloobin, ng kanilang mga gustong sabihin po sa ating gobyerno or sa ating administrasyon. Yun nga lang po, kung halimbawa po nagiging magulo na or nakakasagabal na po sila, lalo na po sa traffic, is agad-agad na po natin silang i-disperse. Opo, sige. So, ma'am, iyan po ay today. Bukas po, ma'am, meron ho bang abiso po sa PNP kung saan po merong inaasahan na mga kilos protesta? Based po sa ating monitoring sa EDSA Shrine at sa People Power Monument po, yung magiging areas of convergence nitong ating mga magsasagawa po ng kanilang mga pagtitipon. Anong oras po kaya ito, ma'am Major, kung inyo po mamarapatin? Wala po silang naibigay na oras dahil iba't ibang grupo po ito. Hindi po ito isang grupo lamang na sasabihin nating anti or mga pro. Wala po silang specific na oras na ibinigay sa atin dahil hindi po ito mga magkakasamang mga grupo. Opo. So bukas, ma'am, binanggit po ninyo, 2 areas po ito, EDSA Shrine at saka People Power Monument. Ilang pulis po ang inaasahan natin na doon ay magbabantay? Sa ngayon po, kung ano po yung ating deployment ngayong araw, is same din lamang po sa magiging deployment natin para bukas. Nasa 2,450 po yung ating CDM personnel na i-deploy. Para lang po pagkaklaro, ito po ay CDM personnel lamang po. Hindi pa po dito kasama yung usual nating deployment, gaya po ng mga nag-checkpoint natin, yung mga police visibility natin, at saka po yung anti-criminality po. Okay. Wala pong mga dalang baril itong mga CDM ninyo, ma'am?
wala po silang dalang baril. Unarmed po itong ating CDM personnel. Opo. Ngayon ho bang gabi, meron na mag-overnight sa EDSA Shrine tsaka sa People Power Monument? Wala po tayong na-monitor na mga Hindi po, na ralista o pulis. mga mag-PTA. Na pulis. Ang pulis po ay 6 a.m. po kanina ay nakadeploy na po yung 950 natin. Opo. Wala pong pulis na doon na matutulog para masiguro po na wala pong, alam nyo na, kasi dati-rati po nalalaman ko yan kasi pagdadaan po namin, meron ng mga police patrol no, na kargahan ng mga CDM ninyo na doon na naka-standby. So malamang doon na ho natulog sa post nila. Wala pong matutulog sa mga area pero meron po tayong mga on-call kung kailangan po na agad-agad silang papuntahin doon sa area. Okay, ma'am. Sige. So, that's for today and tomorrow. Sa September 21 po, mukhang malaki-laki ito. Meron na hubang advice, ma'am, sa PNP and CRPO po? Meron po kaming namomonitor at meron na rin po namang mga nagsasabi na mayroon pong magaganap sa 21 based na rin po doon sa mga nakikita natin sa social media na may mga nag-i-invite, mga nag-iinganyo po na mag-join dito sa magaganap na pagtitipon sa 21. Pero sa ngayon po wala pa po tayong talagang confirmed po na mga grupo na magdadalo dito sa 21. Okay. Meron na ho bang kumpirmasyon na ngayon ang NCRPO ay meron na pong ipinakalat na mga magbabantay sa mga exclusive subdivisions all over Metro Manila? Halimbawa po dito po sa Makati along Forbes Park, yung Dasmariñas Village dyan, that particular, yung sa McKinley na sinasabi daw po na naka-red alert ngayon? Base po sa naging pag-uusap, pinapaubaya po muna ng PNP, ng NCRPO sa kanilang mga security agencies kasi po private po na mga villages ito. So meron naman po silang mga private na mga security agencies na nagbabantay po sa kanila. So kung kailangan naman po na ng responde or kailangan po nila ng police assistance, kami naman po ay agad natutugon sa kung ano man po yung kanilang mga hiling. Opo. But do you confirm the report na naka-heightened alert ngayon ang mga pulis sa mga lugar na ito, no? Hindi po lamang diyan sa mga exclusive subdivisions na yan, sa ilang pong mga identified kung saan po nakatira ang ilang pong matataas na opisyal ng gobyerno, pati po itong mga sinasabi na mga iniuugnay sa mga kontrobersyang ito, nakabantay po doon ng mga pulis kasi nga daw po baka sugurin. Ang NCRPO po ngayon, buong NCRPO po ay naka-heightened alert. So yung pong mga areas po na nabanggit natin, yung mga exclusive subdivisions na kung saan po nandun yung ating mga ilang officers na kailangan po bantayan is nakamonitor naman po yung ating mga city police stations na malapit po doon sa mga villages na yun para po kung nakaantabay sila kung kailanganin man po nila ng agarang assistance. Ayan, opo. Sa Batasang Pambansa, ma'am, complex, gaano po kahigpit ngayon kung dadaan ka doon? Normal naman po yung ginagawa nating security preparations para sa Batasan since wala po tayong monitored na magaganap doon na mga pagtitipon. Kasi no, kahapon po, mayroon po pero kakaunti lamang naman po yung mga nagtipon doon. So minimal lamang po yung magiging mga pulis na i-deploy natin doon sa area na yun. Oo. Ma'am, bukod po doon sa September 21 na sinasabi yung malakihang protesta, may iba pa ba tayong dates sa tinitignan at iba pang areas bukod po sa Luneta? Sa ngayon po, bukod sa Luneta, chine-check din po natin baka po since ang People Power Monument at ang EDSA Shrine ay lagi naman pong pinagdarausan ng mga ganitong pagtitipon. Binabantayan po, rin po natin yan maliban po dito sa Luneta. Opo. Let's talk about worst case scenario. Ito po ayaw nating mangyari, no? Kung ano man yung nangyayari ngayon doon sa Nepal, kung sinugod po yung parliament, sa France din po ngayon, kung saan hinaharangan po ngayon yung mga major highways nila. May protocol na po ba't na pag-uusapan nyo na dyan sa PNP kung sakali man na umabot po tayo sa ganong klase ng protesta? Sa ngayon naman po, wala naman po tayong natatanggap na impormasyon na yung nangyaring katulad dito sa Nepal at sa Indonesia na karahasan at kaguluhan ay mangyayari sa atin. Pero kami naman po sa PNP ay nakahanda po. Meron na po tayong nakalatag na contingency plans at meron po tayong koordinasyon sa ating allied agencies maging sa AFP po kung sakali man po na may mag-escalate po yung mga pagtitipon na gagawin sa mga susunod na araw. Oo. So kung sakali magkaroon ng riot, iba pang kaguluhan, handang-handa po tayo dito.
Yes po, napaghandaan na po yan ng PNP. Oo naman. Kasi nga, meron na hong mga nangyayari sa labas, kaya natuto na po ang ating PNP. Ma'am, ano po ang bawal? Ano bawal? Practically po, anong bawal? Para po sa mga ralista, bawal po syempre yung magdala ng mga matutulis na bagay, bawal po yung makakapanakit. Sa amin naman po sa PNP, bawal po magdala ng baril. Ngayon po, ang dadalhin lang namin po nila ay yung transyon at saka baton po. Para lang naman po i-guide yung ating mga ralista kung hanggang saan lamang po sila kung sakaling sila po ay magrarally na. Opo, bawal manakit, bawal magdala po ng mga makakasugat na mga bagay, particularly po deadly weapons. Bawal ba mambato ng kamatis? Bawal din po kasi makakasakit pa rin po yan sa ating kung sino man po yung tatamaan ng kamatis na yan. Kasi yung kamatis, baka naman, Hilaw. Hilaw. Matigas. Tama si Major. Natawa tuloy. Ang galing ni Major. Nasabi na yun, hindi siya natatawa. Hilaw. Mas matigas yun. Tumatawang kalooban kung tinapay niya ni po, Major. ma'am, bawal din po tinapay. Medyo malambot po yun eh. Hello? Bakit? Nakakasakit ba ang Siguraduhin po tinapay? nating masasalo yun po. Sasalo na lang ng kamay para pumakain po nung babatuhin niya. Sa amin sa Leyte, may mga tinapay na matigas. Basta may palaman yung tinapay, okay sa akin. Nagbibiro lang ho kami kasi si Major po, sigurado ako, seryoso lagi ito sa kanyang pong trabaho. Pero ma'am, bawal po talaga yung pong mga usapin ng ikay maninira ng properties, di ba? Bawal po yung vandalism, right? Bawal po lahat yon, no? Tama po, bawal po yun, lalo po private property, yung ating mga binavandal kasi may karapatan din po yung ating mga yung mga property na yan, yung sinisira nating property, kaya makakasuhan po sila dyan. Bawal yan kapag meron pong nakita na pag-aari halimbawa na Lamborghini, Ferrari o mamahaling kotse, yung mga rallyista at nakita ito'y pag-aari nitong mga inaakusahan na ito, bawal sirain yun, di ba ma'am? Opo. Tama po, bawal po Opo. kasi destruction of private property po yun. Opo, sabi ho nila may mga karapatan din po itong mga Sila po, may karapatan pa rin po sila yung mga inaakusahan natin. Hintayin Yes. po natin, kumbaga, yung tamang proseso po para sa kanila. Yes, ma'am. Very well said. Sige. So, ma'am, muli kaming i-istorbo kapag po may ganito po mga usapin kasi nga para malaman po ng ating mga kababayan ang ginagawa pong paghahanda. Maximum tolerance po, di ba ang ating threshold? Ano po, ma'am, ha? Maximum tolerance. Okay? Yes po, maximum tolerance po. Opo. Para humalaman namin po ang ginagawa po ng ating PNP NCR. Salamat po, May.